Good evening everyone. So I am Artelrin Belaro from batch 4. So yung topic po natin today is all about ano ang kahulugan ng Lord and Savior. So ayun po yung pag-uusapan natin for today's video. So yung natutunan ko po or na-reflect ko po sa aral ni Pastor Russell today is ang Panginoon po mismo natin ay ang ating Savior o ating tagapagligtas. Dahil kaya nga ibinigay siya ng Panginoon o ibinaba siya dito sa langit at isinacrifice siya upang matubos niya lahat ng kanyang anak at nang sa ganun magkaroon pa ng pagkakataon or ng second chance yung mga tao upang muli tayong makita ng Panginoon sa way na sa way po na gusto ulit tayong muling makita ng Panginoon. Dahil na diba, gaya nga ng sabi natin sa past po na pag-aaral natin sa devotion ni Pastor Russell, tayo raw po bilang tao, hindi na daw tayo nakikita ng Panginoon na as tao, kundi isa na tayong mga makakasalanan. Hindi niya tayo nakikita bilang anak niya dahil nabugalot na nga tayo dahil lang sa nangyaring pangyayari na gawa kina Aya at Adan. At sa ganun, at sa gayon, napalot na tayo ng puno ng puro kasalanan. Ngunit nga, ibinigay niya yung kaisa-isa ng anak. Isinacrifice niya yung kanyang anak upang maging savior natin, upang matubos tayo muli sa kasalanan. At ayun yung ginawa ng Panginoon. At si Jesus Christ, wala siyang takot na inako lahat ng mga kasalanan na hindi naman niya pagmamayari o at the first place is hindi naman niya talaga ginawa. So, naalala ko lang din sa dating ng Holy Week na makikita naman natin, sana hindi lang sa week ng Holy Week magkakaroon ng importansya ng Panginoon. Like, doon na natin marirealize yung hirap na dinadanas natin o yung hirap na dinanas niya para sa atin. Kasi usually yung mga tao nagkakaroon na ng recognition ng Panginoon sa kanila kapag naalala lang nila, kapag napapanood na nila yung hirap ng Panginoon na nangyari sa kanya para sa atin. Sana matuto tayong makakilala at makamusta at muling kumonekta sa Panginoon upang hindi naman yun para sa Lord ngunit napaka-grateful na natin sa Panginoon dahil hindi siya makasarili. Gusto niya lahat ng anak niya maliligtas niya at makukuha niya dahil yun yung talagang goal niya. Ayaw niya sayangin yung pagsasacrifice niya para sa hindi niya rin pala o konti lang yung makukuha niyang anak sa mundong to. So, matuto tayong magbigay ng significance at of course i-appreciate natin yung lahat ng bagay na ipinibless natin ng Panginoon, lahat ng bagay na ipinaprovide niya sa atin. Lagi natin i-keep on mind na wala lahat ng to kung hindi dahil sa Panginoon at kung hindi niya tayo i-bless or hindi niya tayo papapayaan. So, ayun nga po, kaya sabi ko, lagi tayong kumonect sa Panginoon at basahin ang kanyang salita. Sa ganun, muli tayong magkaroon ng kaalaman sa Panginoon. Thank you po for listening and God bless everyone.